Hello, good morning mga kapatid. Today is Sunday, the Lord's Day. Happy Lord's Day, alas 5:10 ng madaling araw sa Pilipinas. Maraming salamat sa Panginoon sa opportunity ho na tayo ay nagkita uli sa araw na ito. It's indeed a privilege galing sa ating Panginoon na tayo ho ay nagising. Tayo po ay magpasimula sa ating pananalangin. Gamitin natin ang Our Father, Hail Mary, saka Glory Be sa umagang ito. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga, Pilipinas, sa lahat ng mga Catholic community nationwide. Brad Calix ang inyong makasama sa mga oras na ito hanggang alas 6 po tayo, mga kapatid. Tayo po'y dadako na sa sa ilang mga greetings. Gusto kong batiin yung aking may bahay, si Annalyn. Magandang umaga. At sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Pagbati rin sa aking mother na si Mama Elsie diyan sa bahagi ng Rizal, kay Eloisa, kay Fred R, kay Charo, Nicole, Jairus Matthew, good morning, kay Buddy, kay Bembem, kay Paulo, kay Picoy, kay Rox, kay Esme at sa kanilang mga anak. Magandang umaga rin kay Julie, kay Ronlian dyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Ate Lydia, kay Buboy, kay Bogs, magandang umaga sa inyo at sa kanilang mga anak. Kay Tio Joe at Tia Edna, magandang umaga po sa kanilang pamilya. At sa lahat ng aking mga kamag-anak dyan sa Palawig, sa Kalulbon, sa Biracatanduanes, magandang umaga po sa inyo. Pagbati kay Bishop Patricio sa Diocese ng Bacolod, Bishop, magandang umaga po sa inyo. Kay Father Dominic de Ramas at sa mga kasamahan niyang pari dyan sa Diocese. Sister Mercy ng Pauline Media at sa lahat ng staff, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Si Very Reverend Father Luan Torrefranca, ang aking parish priest dito sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Kay Reverend Father Robert Christopher Nobles, magandang umaga. Ganun din sa aming dalawang seminarya na si Bro Simon saka si Bro Kent. Sister Malu ng PPC at sa lahat ng mga officers, magandang umaga po kay Bro Bernardo Apoyon. Magandang umaga, Bro Christian Paul Gailan, ang presidente ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Bro, magandang umaga. God bless sa buong pamilya na Gailan, clan. Good morning. Ganun din kay Bro Eric Bolante. Maraming salamat for joining, kapatid. Samanawa kayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Pinabati rin natin ang buong tropa ng Catholic Faith Defenders. Si Reverend Father Brendan Ray Gamalang, spiritual advisor nito. Magandang umaga, Pads. Si Reverend Father Hubert Tabeliana ng St. Therese of the Child Jesus, Kuasay Parish dyan sa Barangay 35. Good morning po. Kay Doc Ray Entila, magandang umaga sa buong pamilya. Kay Christian Paul Gailan, ang presidente. Harvey Angke, ang vice president. George Quiles, ang secretary. JB Akman, treasurer. Ganoon din kay Apple, magandang umaga. Kay Al Manilla. Kay Thea Marie Pescador, Marjorie Batayen Agtoto, magandang umaga.
Sa Granada, kay Bro Gerald Veloso ang presidente, kay Pepito Barbon ang vice, James Esencialis, Rod Rex, si Bro Mailum. Siyempre, si Reverend Father Darwin Kitgano ng punto por punto, kay Bro Wendell Talibong, kay John Doe. Magandang umaga sa inyo, kay Kenneth Alvin Bustamante, kay Romel Palma. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ate Maribik Cabato Largo. God bless po. Sabi niya, Blessed Sunday po, Brad Calix. Ang binalbagan servants of the Divine Mercy, good morning. Kay Bro Chubby Martin and Bro Boots Uy. Sa mga elder po na si Bro Pabs Gonzales, John Inglis. Sa All for Jesus Life Ministry, magandang umaga po. Sa mga leaders nito na si Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Sa PESMA Plus dyan sa Israel, God bless po mga kapatid. Si Bro Romel Jerry Natalio at sa kanyang mga kasamahan dyan sa PESMA Plus. God bless po. Sa buong tropa ng Latin Rosaries Missionaries, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. I'd like to recognize yung mga overseas natin na tagapakinig sa ating broadcast. Kay Sosimo Inojo Jr. ng Ireland, kay Angel Amoma ng Japan, Alex Dugang sa Columbus, Ohio sa USNA, Elenita Billete ng Greece, Rosa Tadeo ng Hong Kong, Roberto Galang ng Rome, Italy, Ta Arnel Jawad Sigosyo ng Malaysia, Osting Fabon Robines Umpad ng Silici, Italy, Romel Parado, Perugia, Italy, Arturo Pagarpata ng Ghana, Africa, kay Rego Perocho ng Kuwait, Alan Janeta ng Hungary, James Walter Hibanada Tapik dyan sa Canada, Enteng Narem sa Libya, Eric Cordero na Singapore, Ariel Bergis ng Canada, at si Nathan Rose Iligan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo mga bro. God bless. Diretso na po tayo sa ating gospel for today. Tayo ay nasa Luke chapter 4. Dali po Luke chapter 1, 1 to 4, and then chapter 4, 14 to 21. Sabi rito sa Luke chapter 4, since many have undertaken to set down an orderly account of the events that have been fulfilled among us, just as they were handed on to us by those who from the beginning were eyewitnesses and servants of the word, I too decided, after investigating everything carefully from the very first, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the truth concerning the things about which you have been instructed. And then laktaw tayo sa chapter 4, verse 14 and following. Sabi po doon, Jesus returned to Galilee with the power of the Spirit. News about him spread everywhere. He taught in the Jewish synagogues, and everyone praised him. Now Jesus went back to Nazareth, where he had been brought up, and as usual he went to the synagogue on the Sabbath. When he stood up to read from the scriptures, he was given the book of Isaiah the prophet. He opened it and read, "The Lord's Spirit has come to me, because he has chosen me to tell the good news to the poor. The Lord has sent me to announce freedom for prisoners, to give sight to the blind, to free everyone who suffers, and to say, this is the year the Lord has chosen." Then Jesus closed the book
then handed it back to the man in charge and sat down. Everyone in the synagogue looked straight at Jesus. Then Jesus said to them, "What you have just heard me read has come true today." All the people started talking about Jesus and were amazed at the wonderful things he said. They kept on asking, "Isn't he Joseph's son?" Mga kapatid, maganda ho itong ating bibigyang pag-aaral sa umaga pong ito. Makita po natin dito na si Lucas ang sumulat po nito. Siya po sumulat itong partikular na aklat na ito. At siya rin ho ang sumulat ng Book of Acts. Si Lucas ay isa po siyang physician, manggagamot, by profession. Isa rin po siyang historian. Xavier Gabriel, magandang umaga kapatid. Kay Dicky Kabantugan, good Sunday morning, Brad. Maraming salamat po. Mga kapatid, yung ating gospel for today ay nagbibigay pagpapahalaga sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Tayo po bilang Katoliko, naniniwala ho tayo sa Godhead o tinatawag na Trinity. Iisa po yung Diyos pero tatlong persona ho. Marami hong nagpupumilit ipaliwanag ho yan na simple pero bigo ang lahat. Kasi nga ho, mystery. Paano mo ipapaliwanag ang isang misteryo sa isang banda? Tinatanggap po natin yan ng may pananampalataya, ang doktrina ng Trinidad. Corazon Gagi, magandang umaga po. Kay Aika Ekat, magandang umaga po sa inyo. Ang sabi po ng talatang 14 dito sa chapter 4, bumalik si Jesus sa Galilea with the power of the Spirit. Makita natin, lagi nandun yung banal na Espiritu kung saan man paparoon ang ating Panginoong Hesus. At ang banal na Espiritu yung responsible sa pagbibigay ng kalakasan espiritual kay Jesus. Maging si Jesus man ay nangangaral, siya ay nagtuturo, siya ay nagpapagaling. At ang eksena nito ay nasa sinagoga sa panahon ng Sabat, na lahat ng mga 13 taong gulang na kalalakihan ay nagtitipon doon upang pakinggan ang Old Testament Scriptures. At binasa ng Panginoon Diyos, in particular, yung book of Isaiah. Sabi ron, the Lord's Spirit has come to me because He has chosen me to tell the good news to the poor. Yung mga binanggit na ito ng Panginoon Diyos ay nangyari ho ito. Yung ministeryo ng ating Panginoong Hesus ay kompleto. Siya po ay pinili upang sabihin ang mabuting balita sa mga may hirap. Ang mga may hirap ba na binabanggit dito ay yung kapos pang-ekonomiya? O ito'y nangangahulugan ng mahirap pagdating doon sa kanilang espiritual na kalalagayan? Ang bitbit na mensahe ni Kristo ay hindi ho politika. Nung siya'y nasa lupa, nagministeryo siya ng 3 taon with the disciples. Hindi ho siya namolitika. Hindi ho siya naglagay ng placard sa kanyang panahon at sinasabi niya na ibagsak ang imperyo ng Roma. Wala hong ganun eh. Mas matindi pa ho yung ginawa ng Panginoon Diyos doon. Dahil ang bitbit niyang balita ay mabuting balita. Kingdom of God ang mensaheng dala ni Jesus sa kanyang panahon. Nasabi diyan, the Lord has sent me to announce freedom for prisoners. Na itong mga nakakulong na ito ay
makalaya. Ito ba'y tumutukoy sa mga pisikal na mga taong nakakulong? Although nakita natin sa Bagong Tipan na sila Pedro na nakulong ay nakalaya. Si Paul sa si Silas nung sila ay makulong dahil sila ay nangangaral ng salita ng Diyos ay lumindol, gumawa ng paraan ng Diyos para sila ay makatakas. Mga kapatid, ang taong wala kay Kristo ay punong-puno ng kasalanan. Ang taong wala doon sa simbahang itinatag ng ating Panginoon Diyos ay tila baga nakakulong sa kanilang pagkakasala. At walang ibang pwede magpalaya sa kanila maliban sa ating Panginoong Yesus. To give sight to the blind, to everyone who suffers. Ang taong wala kay Kristo, sila po'y bulag sa katotohanan. Maraming taong nagsasuffer ngayon. Naalala nyo yung tigil putukan sa Gaza? At ayon sa balita ay 17 mga crew members na mga Pinoy ang pinalaya ho ng mga rebelding grupo. Bilang hudyat na sila ay sumasang-ayon doon sa tigil putukan o ceasefire sa Gaza. Suffering yun, 1 taon silang bihag ng mga kalaban ng Israel. Hindi po ba? Suffering yun doon sa mga pamilya ho nila. And probably, majority sa kanila ay mga Katoliko. Letty Auza. Blessed Sunday everyone. Good morning, Brad, at sa ating lahat. God bless. Mga kapatid, ang ating catechism ay may binabanggit patungkol sa Banal na Espiritu. May bahagi po doon sa catechism sa chapter 3 na binabanggit doon na I believe in the Holy Spirit. Ang sabi po doon sa paragraph sa 683, no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Ito pong knowledge of faith na ito ay posible lang ito dahil po sa Banal na Espiritu. To be in touch with Christ, we must first have been touched by the Holy Spirit. Kinakailangan tayo ay mahawakan ng Banal na Espiritu. He comes to meet us and kindles faith in us. Ito yung ginagawa ng Banal na Espiritu. Siya'y lumalapit sa atin para tayo katagpuin at muling pinasisiglan nito yung ating pananampalataya. By virtue of our baptism, yung binyag, the first sacrament of the faith, the Holy Spirit in the church communicates to us. Nakikipag-usap ang Banal na Espiritu dahil po dun sa unang sakramento ng pananampalataya. Intimately and personally. Pag intimate yan, talagang para bang ganito, kausap ko kayo. Wala ko ibang kausap, kayo na nandito sa broadcast na ito. Pagka personally, one-on-one yan. The life that originates in the Father and is offered to us in the Son. Ang sabi pa ng Catechism, baptism gives us the grace of new birth in God the Father. Adolfo Gabato Villacura, magandang umaga. Through His Son, in the Holy Spirit. For those who bear God's Spirit are led to the Word. Ginagawa ng Banal na Espiritu, ginagabayan tayo papunta ron sa Word. Sino ba yung Word? Si Jesus. That is to the Son. And the Son presents them to the Father. Makita mo yung sequence. Ang Banal na Espiritu, dinadala tayo dun sa Panginoon. At si Jesus naman, dinadala tayo dun sa Father. Ang sabi pa ng Catechism sa paragraph 684, through His grace, the Holy Spirit is the first to awaken faith in us. Siya po yung nauunang gisingin yung pananampalatayang meron po tayo, and to communicate to us the new life. At sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin yung bagong buhay.
Ano po yung bagong buhay? Which is to know the Father and the one whom He has sent, Jesus Christ. Ang makilala ang Ama at ang kanyang ipinadalang anak na si Jesus. Mga kapatid, mahalaga po ito na matutunan natin ang aral na ito. Sa paragraph 685, ang sabi po ron, to believe in the Holy Spirit is to profess that the Holy Spirit is one of the persons of the Holy Trinity. Ang maniwala sa banal na Espiritu ay sabihin na itong banal na Espiritu na ito ay isa sa mga kasama doon sa Trinidad. Magkakaparehas po, consubstantial with the Father and the Son, bagamat iba-iba yung kanilang role, mga kapatid. Paragraph 686, ang sabi, the Holy Spirit is at work with the Father and the Son from the beginning. Ang banal na Espiritu ay kumikilos na kasama ng Diyos Ama at ng Diyos Anak mula pa sa pasimula. To the completion of the plan for our salvation, para ho makompleto yung plano para sa ating kaligtasan. Magandang umaga, Apol, sa buong pamilya. Kay Warbin Baita Abaw, Happy Lord's Day, sabi niya. Mga kapatid, napakahalaga ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya ho sa buhay at ministeryo ng ating Panginoon Diyos ay kitang-kita ang galaw ng banal na Espiritu. Ano pang sabi sa pagpapatuloy ng ating Catechism of the Catholic Church? Doon po sa Article 8 na I believe in the Holy Spirit, doon sa paragraph 688, sabi rin, the Church, a communion living in the faith of the apostles, which she transmits, is the place where we know the Holy Spirit. Ano po yung ginagawa ng banal na Espiritu? Pagdating po sa salita ng Diyos, He inspired. Pagdating doon sa tradition, to which the church fathers are always timely witnesses, doon sa magisterium, He assists. Yun po yung ginagawa ng banal na Espiritu, mga kapatid. Tumutulong po siya. In the sacramental liturgy, through its words and symbols in which the Holy Spirit puts us into communion with Christ. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating relasyon na kasama si Kristo. Sa pananalangin, He intercedes for us. In the charism and ministries by which the church is built up, in the signs of apostolic and missionary life, in the witness of saints through whom He manifests His holiness and continues the work of salvation. Dito po sa Catechism of the Catholic Church ay kompleto na inilahad ang ministeryo ng banal na Espiritu. Mga kapatid, kaya nga ho nung binasa ng Panginoong Hesus yung bahagi ng Book of Isaiah, nung sinara niya na ito, nung siya'y naupo, gulat na gulat yung mga tao sa loob ng sinagoga sapagkat kakaiba. Siguro kung ikaw yun nandun, nakikinig ka habang, mga kapatid, binasa lang. Binasa lang ni Jesus yung portion ng scriptures sa Old Testament. Binasa lang niya. At ang sabi niya, naganap na ang mga bagay na ito sa araw na ito. Everyone in the synagogue looked straight at Jesus. Para bang there's something na may nakita silang kakaiba. Baka first time lang nila makapakinig ng ganong klase na binasa yung bahagi ng salita ng Diyos.
At iba yung impact nito sa kanila nung mapakinggan nila yung salita ng Panginoon. Laida Hontilla, maganda umaga. Tapos yung mga tao doon sa loob ng sinagoga, they were amazed at the wonderful things he said. At ang sabi ni Luke, they kept on asking, di ba yan yung anak ni Joseph? Ikaw din ba ganyan ang gagawin mo? Dahil iba yung dating sa'yo, binasa lang niya pero iba yung dating. Hindi niya pinaliwanag ha. Binasa niya lang. Alan Yaneta ng Hungary, maganda umaga o tanghali diyang kapatid. O gabi sa lugar mo. Alan Yaneta. Maraming salamat. Grabe yun, ano? Isn't he Joseph's son? Mga kapatid, ano yung ating pwede makita rito? Tayo na mga Katoliko, maging bahagi sana ng buhay natin ang salita ng Diyos. Doon tayo talo ng protestante at evangelical. Ako ho bilang dating pastor, I was trained to handle the Bible. Nasa 20 plus years ako nag-aral ng salita ng Diyos. Hindi ako tumitigil mag-aral. Dahil marami tayong nadidiscover. Pero nung ako po'y naging Katoliko, yung those private interpretations, wala po yan dito sa Katoliko. Kasi sa Katoliko po, may magisterium. Ang nag-i-interpret ay grupo ng mga bishops, na mga aral. Yung interpretation sa particular na passage ng Bible, tapos na. Kailangan lang i-review ng mga pari yan para hindi sila lalabas doon sa pinakaaral ng simbahan ng simbahan. Mahalaga, mga kapatid, bilang Katoliko, na nag-aaral tayo. Doon tayo kulang sa Bible eh. Basahin natin, magkaroon kayo ng sariling sipi ng Biblia. Mag-invest po kayo. Nakakabili nga ho kayo ng cellphone na mamahalin eh. Yung Bible hindi kayo makabili. Huwag lang ho kayo mag-download ng Bible doon sa CP nyo. Kasi ang problema dyan, pag nalobat dyan, pag nawala yung cellphone na yan, wala na yung Bible. Mas maganda may sarili kang CP o kopya ng Biblia. Kompleto tayo eh. 70 plus yung ating aklat eh. Sa kabila, 66. Basahin po natin yon. Di ba may mga Bible sharing na ginagawa sa mga iba't ibang lugar? Ini-encourage tayo magbasa ng Biblia. Siyempre, hindi lang natin babasahin yan kasi iba-iba ho yung sumulat niyan eh. Iba-iba yung genre niyan eh. Pagka nagbasa ka ng partikular na aklat, marami kang isasaalang-alang na tanong dyan. Sino ba sumulat nito? Kanino ba isinulat? Kailan ba sinulat? Ano ba yung tema na pinag-uusapan dyan? Diba? So, nagkakatalo lang basically pagdating sa Bible. Pag mali yung basa, okay? Sa pagbabasa mo lang, pag mali yung basa mo dyan, may problema na eh. Pangalawang hakbang, yung understanding mo. Okay, kaya mong basahin, pero sa understanding mo, may problema. Pag mali ang basa, mali ang pagkaunawa, mali yung interpretation. Pag mali yung interpretation, mali yung application yan.
Ako bilang dating pastor, alam ko yung proseso niya na pag-aaral sa Biblia. May tinatawag po kaming hermeneutics. Marami kang dadaanan yan eh. May context kasi yan eh. Hindi pwede yan katulad ng ibang sekta pagka binasa tong talatang ito, apply kagad sa panahon natin, ay mali po yun. May background po kasi yan. Opo. Yung ginagawa lang natin dito, sino-shortcut lang ho natin, kinukuha natin yung general principles. Kasi kapag dinikdik mo itong particular na to, matagal ho ito. Yung binabasa natin. Kasi exegete mo pa yan eh. Ano ba sa Greek yan? Ano ba yung parsing yan? Hindi na ginagawa ni Brad Calix yun kasi hindi na yun ang importante sa ngayon. Ang importante, ano ba yung mensaheng makukuha mo dyan? Kasi pinapaliwanag din mamaya yan ang pari natin. 'Di ba? Ipapaliwanag niya yan. So sa atin dito, pahapyaw lang. Yung atin dito, ano yung makikita natin na prinsipyo? At ang mahalaga rito, hindi po tayo lumalabas doon sa pinakaturo na simbahan. Yun po yung importante dyan. Mahalaga po ang salita ng Diyos. I challenge you to really spend time reading God's Word. Sa amin po dahil 66 lang, nababasa po namin na 1 taon lahat yon. Of course, magsisimula ka ng Genesis. Nung ako'y pastor pa, sinasabi ko sa mga kausap ko, sa mga miyembro, if you read 5 chapters a day, okay? Nagbasa ka ng Old Testament, 2 chapters. Nagbasa ka ng 1 chapter ng Book of Psalms. 2 chapters sa New Testament. 5 chapters a day. December tapos mo yung Bible. Nung pastor pa tayo. Pero ngayon, dahil Katoliko na tayo, medyo marami yan eh, di ba? 70 plus tayo eh. Oo, pwede naman yon. Kaya meron tayong guide, di ba, na nabibili doon sa Catholic bookstore. Bumili po kayo noon para meron po tayong guide kung ano yung babasahin natin. Kaya sa loob ng 1 taon, matatapos natin basahin yung Bible. Kasi pag hindi ka nagbabasa ng Bible, pag tinanong ka ng mga tropa mo na hindi Katoliko, ano isasagot mo? Huwag lang po kayong aasa sa pari natin kasi dapat may sarili kang pag-aaral. Huwag ka lang doon lalabas sa pinaka-interpretation ng simbahan. May Bible ka, meron kang Catechism of the Catholic Church. Kasi hindi pwedeng hindi kasama yon. Dapat kasama lagi yon. Mga kapatid. Sabi ni Alan, 10:00 daw ng gabi doon sa kanila sa Hungary. Okay. So palagay ko 12:00 ang tulog niya. Dali lang ha. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Pangalawa, sa lahat ng ating endeavor, kung may apostolate ho kayo, wag ho sanang mawawala yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Wala po yan sa galing natin eh. Wala po yan sa diskarte. Ang ministry po sa loob ng simbahang Katoliko, magsimula sa ating kay Pope Francis, sa mga cardinals natin sa Vatican, sa lahat ng bishops natin, Archbishop, Monsignor, at sa kaparian natin, down to sa ating mga layman, sa mga laiko. Hindi po pwedeng kikilos tayo na wala yung Banal na Espiritu. Katulad ng Panginoon Diyos, siya'y sinasamahan ng Banal na Espiritu sa kanyang pagtuturo, pangangaral, pagpapagaling. Kailangan natin ng Banal na Espiritu sa ating ministeryo. Kasi ang Banal na Espiritu ang nagbibigay ng talino. Paano natin i-handle ang word? Pag mag-share ka ng gospel sa iba, ang Banal na Espiritu yan. Ang gapanghikot ng isipan at tagipusoon, ang Banal na Espiritu.
Malibang ang banal na espiritu kumilos sa isipan at puso ng tao, walang kwenta yung Bible study, walang kwenta yung Bible sharing, walang kwenta yung online na katulad nito. Kung kukunin ko lahat ng credit dito, ay mali po yun. Kaya ako maingat ako na meron akong goal kada harap po sa inyo, pag umaharap ako sa inyo. Aking panalangin hindi ako maitaas dito, kundi ang Panginoong Yesus. Lagi po akong conscious doon sa idea na hindi ako ang bida, kundi ang Panginoong Yesus, ang kanyang salita. Na kayo po ay makikinabang espiritual, na dadalhin ko sa inyo ng mainit-init pa ang salita ng Diyos, parang pandesal, na dinadala ko sa inyong mainit-init pa, fresh from the oven. Nilalatag ko sa inyo ang salita ng Diyos, pero yung nagpapaliwanag, si Brad Calix, pero yung nagbibigay ng understanding sa inyo, para maging iba yung dating nito sa iyo personally, hindi ho ko yun. Ang trabaho ko lang ho magsalita sa ipinapasalita ng Diyos para sa atin. Pero yung magbigay ng talino, gabay, unawa, ay naku, banal na espiritu ho yan. Hindi po si Brad Calix yan. Kaya kung yung moment na habang nakikinig ka sa broadcast na ito, na-appreciate mo yung word, hindi yun si Brad Calix. Ang nagbibigay po nun ng banal na espiritu na pinapaunawa sa iyo, naririnig mo ang salita. Pinoproseso yan ng brain mo, yung word of God. Bumababayan dahan-dahan mula sa iyong utak, pababa sa iyong puso. Tapos bababayan mula sa puso sa iyong kamay, sa iyong bahagi ng katawan. And you begin to appreciate the word. Not because of Brad Calix. Sino ba naman tayo? Alipin lang tayo ng Diyos. Ang trabaho ko po ay i-broadcast ang word. Pero yung bigyan ng vibrant ito, ng sigla, banal na espiritu ho yan, ang nagpapaunawa sa atin. Para pagkatapos ng broadcast nito, you begin to appreciate Jesus more. You begin to appreciate life at its best. Naku, banal na espiritu humigawa niyan. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon. Binibigay ko lahat ng credit sa Trinity. Sa God the Father, kay Jesus, sa banal na espiritu, even kay Mama Mary. Even do sa mga saints natin sa langit na nag-i-intercede para po sa atin dito sa lupa. Magandang umaga sa aking mother, kay Mama Elsie Calixtro. Magandang umaga, Ma, at sa lahat ng mga kapatid ko dyan sa Kainta. As I close, mga kapatid, mahalaga po. Mahalagang salita ng Diyos. Inseparable yung buhay natin doon sa Word of God. Agaton Ray Alfante, magandang umaga. Inseparable po yan. Huwag nating isipin na dapat magaling lang tayo sa Bible, pero yung buhay natin hindi ho umaakma doon sa prinsipyo ng Biblia. Hindi ho pwede yun. Ang sabi ng Bible, sabi ni Pablo, watch your doctrine and life closely. Yung buhay ng mangangaral at yung doktrina, mahalaga po yun. Magkasama po yun. Life and doctrine. Mas ma-appreciate ka ng kapitbahay mo na hindi ka lang nagsisimba, gumagawa ng mabuti. Kaya sinasabi ko sa iyo, let us all strive on how to become a good and godly Catholic. Yun po yung gusto ko makita sa Pilipinas na ang mga Katoliko majority, hindi lang sila mabuting Katoliko, kundi godly. Pag sinabi kong godly, may takot sa Panginoon Diyos. Lumalayo sa kasalanan. May pagpapahalaga sa pamilya. Hindi binubuntal ang asawa. Minamahal po ang asawa. Hindi po sangkot sa mga illegal activities. Kung may trabaho po kayo, honest po kayo sa pagbabayad nyo ng tax sa gobyerno. Hindi ho kayo po pwede sa under the table. Opo, marami hong sangkot dyan na Katoliko
Hindi ho tayo masyadong namumulitika. Nakikialam tayo, pero hindi tayo masyadong sumasawsaw sa issue ng politika. Bakit? Alam naman nating marumi ang politika eh. Bakit sasawsaw ka pa dyan? Ang ating panalangin doon sa mga nasa politika na majority Katoliko, dumating sila sa punto ng buhay nila na magiging hindi lang sila good Catholic, kundi godly. Na sa kada pagtakbo nila sa anumang posisyon, may tamang motibo. Hindi para makalamang sa kapwa. Ang isang godly Catholic ay may pagpapahalaga sa may hirap. Medyo mahirap nga lang ho yun na challenge sa atin. Yung good Catholic, wala tayong problema eh. Ang hamon sa atin, how to become a godly Catholic. Magkaiba po yung good sa godly. Magkaiba po yung pagiging religious sa spirituality. Mga kapatid, just come to think of it. Ang buhay maikli. Probably this might be your last year. Some of you, this will be probably your last month. This might be your last week. This might be your last day. Pagka tayo ho binawian ng buhay, tayo po ay haharap sa Diyos, meron tayong particular judgment. Hindi ka na pwede makapalag doon. Kasi yung hatol sa iyo ng Panginoon ay base yan sa performance mo sa lupa. Hindi ka na pwede magreklamo doon, Lord, parang unfair naman ata kayo ah. Lord, bakit ganun? Kinuha mo na kagad ako. May magagawa ka ba? May magagawa ka ba? Kung tuldo ka ng Diyos ang buhay mo ngayong taon? Kung tuldo ko ng Diyos ang buhay mo ngayong buwan? Ngayong linggo, ngayong araw na ito? Maging handa lang po tayo sa pagharap sa ating Panginoong Hesus kasi hindi nagbibiro si Jesus. Ang laman ng puso natin, yung mga galaw natin sa buhay araw-araw, bistado tayo ni Lord. So anong gagawin mo bilang isang Katoliko na hindi seryoso? Lumapit ka na sa Panginoon. Humingi ka na ng tawad sa pare. Lumapit ka na. Ayusin na natin ang buhay natin. Kasi at any given time, pag sinabi ng Lord, time is up, wala na extension po yan. Pag sinabing time is up, at ang nagdi-declare niya si Jesus, hindi po tayo. Pwede lang tayo makiusap, pero ang nagpapasya ang Diyos sa atin. Pag sinabi ng Lord, ay sorry anak, wala nang time is up na. Wala na extension. May magagawa ba tayo? Wala po. Kaya maging conscious po tayo araw-araw. Mabuhay tayo na may takot sa Diyos. Isipin mo na lang na this is your last day. At ang magtutulak sa iyo para gumawa ka ng mabuti ay ang kabutihan mismo ng Diyos sa buhay mo. Yun ang kulang sa mga Katoliko sa Pilipinas. Hindi tayo aware sa presensya ng Diyos. Marami tayong diskarte sa buhay. Hindi nga natin sinasama si Lord sa mga plano natin eh. Naalala lang natin si Lord pagka nagkakasakit na tayo. Pagka bumagsak na yung negosyo natin. Magandang umaga kay Maia Rodriguez Acohedo. Kapatid na Angel Amoma, magandang umaga po dyan sa Japan. Maraming salamat. Mga kapatid, you stay as Catholic. You don't need to go to Protestant church to experience Jesus. You can experience Jesus in our church. Asusi lang dyan, gaano ba kaseryoso ang puso mo? Naghahanap ka ba talaga kay Jesus? O iba hinahanap mo? You can experience Jesus within our community. Sa totoo lang. Kasi kumpleto tayo eh. We have the saints. Nandiyan si Mama Mary. Kumpleto yung Bible natin. May mga bishops tayo, may mga pari tayo.
may sacraments tayo. Ano pang problema mo? Wala ka dapat pinoproblema bilang Katoliko. Seryosohin mo lang. Oo. John D. Densing, magandang umaga. God bless sa buong pamilya. Seryosohin natin ang ating pagiging Katoliko, mga kapatid. Alright, announcement muna bago ko tuloy ang magpaalam. Alas 5:55 na, 5:55 sa aking orasan. Gusto ko lang batiin. May pinapabati yung isang kapatid natin dito na si Bro Taruk. Si Reverend Father Greg Vega, ang kanyang spiritual director sa Corsilio. Si Reverend Father Gabriel Torres. Reverend Father Eduardo Musni ng San Lorenzo Ruiz. God bless po sa inyo mga pads. So, mamaya po dito sa Bacolod ay magkakaroon ng Diocesan Assembly. Alas 9 ng umaga hanggang alas 5, merong mga paksa na tatalakay ng Catholic Faith Defenders. God died ang una. At ang highlights nito ay yung spiritual warfare ng aming spiritual advisor na si Reverend Father Gamala. So ipanalangin po ninyo yung event na yan mamaya. Maghapon po ito at sana ho ay makadalo ang mga available po. Punta po tayo sa ating mga parishes. Let's enjoy ang ating misa. Anong oras man yan? Kami ho, alas 7 kami. Kasama yung aking pamilya. So ipanalangin po ninyo kami, mga kapatid. Sandali po, may kukunin nila ako. Mga kapatid, I'd like to say this. Supportahan niyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Mag-subscribe po kayo at sabihin po ninyo sa mga kaibigan nyo ang patungkol sa State of Grace. Opo. Yung ongoing po yung ating ginagawa rito na pagbo-broadcast at pagtulong po sa inyo spiritually. And let us journey together. Mga kapatid, alam nyo naman yung aking may bahay po ay meron siyang stage 3 colon cancer. At nagpapasalamat po kami sa inyong dasal para sa aking may bahay. Gusto ko lang po sanang hamunin ng iba sa inyo na si Mrs. po ay hindi na po siya nag-undergo ng chemo kasi hindi po kaya ng katawan niya. But she opted na lang po sa alternative medicine. Medyo may kamahalan po siya. Hindi ko alam kung familiar kayo doon sa stem cell. Pero yung medyo mura-mura lang ho yung tinatry lang po namin kasi actually ito po ay donation lang din ng iba naming mga kaibigan. Hindi na po ito kaya namin. Gusto ko lang po namin ilapit sana sa inyo ang concern na ito. Ito po ay bukas na nahamon lang ho sa iba nating mga kasamahan. Atiya Montejo, magandang umaga po. Kung nais po ninyong tumulong para kay Mrs. sa kanyang sitwasyon, ako po bilang asawa, ako po ay lumalapit sa inyong generosity. Meron po siyang iniinom na papakita ko lang ho sa inyo. Baka po interesado lang po kayo na tumulong. Opo, para sa sitwasyon ng aking may bahay. Ito po yung iniinom niya. Nilalagay po ito sa ilalim ng dila. Hindi po pala iniinom. Nilalagay sa ilalim ng dila, tinutunaw. Mga ilang minuto ho ito. Medyo may kamahalan po ito eh. At alam ko po ang iba sa inyo ay pamilyar dito kasi gumagamit siguro kayo nito. May mga kamag-anak kayo. Ito po yung ginagamit tong may bahay ko. May kamahalan po yan. Hindi po ako nahihiyang sabihin ito kasi para to sa misis ko. Hindi ko naman ho kayo inuobliga. Ang sa akin lang ho ay ipanalangin nyo si misis at kung sa tingin nyo
makakatulong po kayo, just give me a call or in any way po, pwede po natin mapag-usapan yon. At gusto ko lang magpasalamat sa inyo. At alam ko naman na napakabuti ng Diyos sa atin. At si Lord ang nagpo-provide ng needs natin. It so happen lang na may ganitong challenge po kami ngayon. At hindi ho ito madali para sa amin. Ako po wala po akong source bilang dating pastor. Ako po ay full-time sa ganitong ministry na online. Ito po yung apostolate ko eh. Opo, at ako po yung umaasa lang din sa kabutihan ng Lord at sa generosity po ninyo, mga kapatid. At gusto ko lang po ilapit yung aking may bahay sa mga oras na ito. Kung pwede po ninyong makonsider, okay? Ayoko kayong bigyan ng burden for this. Kundi, kung meron kayong kasayahan sa inyong puso na tumulong, maraming salamat po. At malaking tulong po yan para sa aking may bahay na ma-extend yung kanyang buhay. Opo. At nagdadasal tayo siyempre sa kabutihan ng Panginoon Diyos. Bro Rego Perocho, magandang umaga po. Salamat for joining. Kay Jermeline Honasan Balahadya, maraming salamat po. Let's pray na po. 6:01 na. Alam ko magpiprepare pa iba sa atin sa misa. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Masaya kami sa Gospel for today. Although mababanggit nito ni Padre mamaya sa iba't ibang oras ng misa. Pero salamat dahil ang Panginoong Yesus nagministeryo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sana ganun din po kami. Nagdadasal kami sa lahat ng kaparian namin, aming Pope Francis, sa kanyang kalusugan, ang mga cardinal sa Vatican, ang lahat ng archbishop, bishops, mga kaparian at laiko sa Pilipinas. Pagpapalain niyo po ang pagdalo namin sa misa. Ma-appreciate namin ang misa, especially po yung Eucharist. Seryosong bagay po yan para sa amin. And we do not want to mabaliwala po yung kada pagdalo namin. Mahalaga yung aming puso ay nakaredy po kami. Lord, salamat sa inyong salita na appreciate namin. Samahan niyo kami sa maghapong ito. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, patnubay. Banal na Espiritu, we are asking your presence sa aming Bishop Patricio dito sa Bacolod at sa lahat ng mga kaparian, even doon sa mga laiko at sa mga parishioners, na maisip namin na it's about time for us na seryosohin ang pagiging Katoliko. Bigyan pagpapahalaga ang Panginoong Yesus, ang Birheng Maria sa aming buhay, at mabuhay kami na may kabanalan. We just want to praise you. We acknowledge you, Father, sa umagang ito. Binibigay namin ng mataas na parangal, papuri, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video. Happy Lord's Day. At God bless po sa lahat ng mga pare sa Luzon, Visayas, at sa Mindanao. Mabuhay po ang bawat isa. To God be the glory. Ako po si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Samahan nawa tayo ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Ingat po kayo, and bye for now.